So for today, pinadalan nga tayo ni Blue Betty ng kanilang pinakabagong power station ngayong 2026 at ito ang Elite 300. Kung matatandaan nyo last year ay na-review na natin yung Elite 30B2, yung Elite 100 at yung Elite 200. So this time, ang i-review naman natin ay ang pinakabagong power station nila which is Elite 300. So titignan natin kung gaano nga ba kaganda ang power station na to at kung para sa'yo ang power station na to. So tara, unbox natin yan. At ito na nga ang nilalaman ng ating box wherein ito na yung ating Elite 300 na unit. Ito yung ating warranty card. Ito yung ating Elite 300 na manual. Yung ating grounding screw. At yung napakakapal na AC cable. So kung makikita nyo, no, ang kapal ng AC cable na to kumpara dun sa mga previous na AC cable na pinapadala ni Blue Yeti sa kanilang mga unit. So the reason why ganito kakapal yung AC cable kasi yung ating Elite 300 is meron siyang 3 kWh na battery capacity. So para mas mapabilis yung kanyang charging sa turbo is kaya niyang mag-accept ng 2,200 to 2,300 watts na kuryente para mapuno yung 3 kilowatt na capacity. So, ganun kalakas yung kuryente na kaya niyang i-accept para lang ma-fast charge yung ating power station. So, yung binigay nila ganito kakapal para ma-handle yung ganong kalakas na kuryente. So, thumbs up kay Blue Yeti kasi minimake sure niya na safe yung mga products at saka yung accessories na gagamitin natin sa ating mga power station. So, ayan yung mga laman ng ating Blue Yeti box. So, this time is i-discuss naman natin yung specifications ng ating Blue Yeti Elite 300. So this time, i-discuss naman natin yung specification ng ating Elite 300. So sa harap pa lang makikita na natin na meron siyang apat na AC port dito. So ang AC port natin is rated 220 to 230 volts. Ang total or ang pinaka maximum power na kaya niyang ibigay is 2,400 watts. Sa harap pa lang is meron na rin tayong tatlong buttons. Ito yan. Meron tayong DC, meron tayong power, at meron tayong AC button. So meron din tayo ditong dalawang USB-C. Ito ay rated 100 watts at ito naman as rated is 140 watts. So napakataas na niyan. At meron tayong dalawang USB-A na dalawang 15 watts. Dito rin sa harap, kung makikita nyo, may mga butas-butas yan. Hindi lang po yan design kasi ayan na mismo yung kanyang airflow. So ito yung intake niya at nasa labas naman yung bugha ng hangin. Meron din naman tayo dito sa harap. Ito yung kanyang 12 volts 10 amperes or cigarette lighter port. Ito naman yung kanyang 12 volts 30 amps na XT90 type na connector. Ito yan. So napakalaki ng output natin for DC, 12 volts 30 amps na yan. At yung kanyang input naman for solar panel is 12 volts to 60 volts, 22 amperes or maximum of 1,200 watts. So kung meron tayong 1,200 watts or kung mamimit na natin yung panel na at yung araw na makuha natin yung 1,200 watts in less than 3 hours, mapo-full charge na natin yung 3,014 watt hour kasi yung pinaka capacity ng ating Elite 300 is 3,014 watt hour. So ito yung pinakamaliit na power station currently worldwide. Ang nakita ko na 3,014 watt hour yung kanyang capacity sa kanyang size. Kasi ang liit niya. Kung ikukumpara natin to sa EC200L ko na 2,000 watt hour, sobrang liit nito. So, pakita ko sa inyo, no? Ilalayo ko lang yung camera. So, kung makikita nyo, no? Ito yung 3,000 watt hour or 3 kilowatt. Itong dalawa, 2 kilowatt yan. So, makikita nyo pa lang, dyan pa lang, yung size difference is ibang-iba na. So, susukatin din natin. So, sukatin natin naman. So, ang sukat niya is around 14 and a half. 14 and a half by 12.
Yung depth naman niya, ayan, yung depth niya ay nasa 11 and a half. Ayan, so sobrang compact niya, sobrang liit niya kumpara doon sa mga previous na unit natin. So for 3 kilowatts, sobrang kinompact nila, tapos 2,400 din yung kanyang power. So napaka ganda ng pagkaka-build sa ating Elite 300. So yung iba pa naman, dito natin makikita yung ating grounding. Tapos, ito yung ating AC input. May cover na rin yan para protected. Yung cover niya ang ganda. Plastic. Parang ABS plastic siya, hindi siya rubber. Ang ganda niya. Tapos, ito yung ating 20 amps na circuit protector. Sa likod naman, ito yung nakikita natin. Ito yung kanyang fan. Dito lumalabas yung hangin na nagbumula dun sa harap. At ito naman yung ating sticker para makikita natin yung information about sa power station katulad ng mga specifications niya. Dito naman sa other side natin is wala naman tayo ditong anything na makikita. Unlike before, nandito yung fan. Pero yun nga, nilipat na nila dun sa harap. Makikita lang natin dito yung solid na handle. Dito sa ilalim ng handle is meron siyang rubber grip para kapag bubuhatin natin is talagang hindi siya dudulas. Ito yung rubber grip niya. Ayan. So napaka-compact ng design ng ating Bluette 100. So yung iba pang specifications na wala dito sa harap, babanggitin ko na rin. Meron din siyang UPS na 10 milliseconds lang yung switching time. Napakabilis na nun. Kasi yung 10 milliseconds na yun, hindi mo mararamdaman yun na nag-switch na pala yung ating power from provider to ating power station. Meron din siyang lifting power na 4,800 watts. So technically, kung makikita nyo, ang maximum natin dito is 2,400. Yun yung mga usual na isasaksak natin dito. Katulad ng mga computers and such. Pero kung meron kayong mga high resistive loads na appliances katulad ng air fryer, induction cooker, yung mga electric kettle, yung mga umiinit na appliances, kaya niyang pagsabay-sabayin yun hanggang 4,800 watts. So, i-on nyo lang yung power lifting mode dun sa application. Ita-try din natin yan dito sa video para makita nyo kung paano siya gumagana. So, meron din tayo ditong automatic transfer switch na feature. Means to say, pwede mo siyang i-connect sa solar, tapos i-connect mo rin siya doon sa Meralco. So, for example, nag-low na yung battery niya sa sinet mong percentage, for example, 20%, automatic, hindi na gagana yung battery nito, hindi na yung battery nito magsusupply dun sa load mo, kukunin niya na yan sa Meralco or dun sa power provider mo. Pero i-explain natin yan more on dito sa review natin as well kasi itatry din natin siya. Meron na rin tong Wi-Fi and Bluetooth. So, means to say, pwede mong i-connect ito sa application ni Bluetti, tapos pwede mo siyang makontrol anywhere around the world. So, ang ganda nun, di ba? Tapos, 2,300 na rin yung kanyang power input. Yung kanyang maximum dito, kung makikita nyo, 1.6 lang yung pumapasok. Kahit naka-turbo mode tayo kasi nilobat natin to eh. Ginamit natin siya, so medyo mainit pa to. Means to say, kapag mainit to, meron siyang temperature protection na hindi niya sinasagad yung power intake para hindi mag-overheat yung ating power station. So, isa yun sa mga protection niya. Bukod sa high at saka low temperature, meron tayong overload protection, meron tayong overcurrent protection, meron tayong overcharge protection, at grid self-adaptation. At 26 kilograms lang yung kanyang bigat. So, sobrang gaan niya. Compared dun sa AC200L, nasa 29 ata yun. So, ayun yung mga specifications niya na hindi natin makikita dito. Ayun yung mga features pa niya. So, yung mga features na yun is itetest natin dito sa ating review.
So this time magka-capacity test naman tayo ng ating Elite 300 para malaman natin kung gaano nga ba ka-efficient yung kanyang inverter. So meron tayo ditong 3014 watt-hour na capacity. I-charge natin yung ating AC 200L na nasa 2000 watt-hour ang capacity. So check natin, charge na rin natin yung ating AC 200 max. Bali is 0% natin from 100 to 0%. Then tignan natin kung ilan yung makukuha natin out of it. Also, 2,000 watts, nasa around 2,000 watts ang charging input netong AC200L at nasa 2,400 watts naman yung ating power. So, aside from checking the capacity na makukuha natin, is i-check din natin kung kakayanin nga ba ng tuloy-tuloy na output yung ating AC or yung ating Elite 200. So, check natin. Ayan, meron tayo ditong app. Dito na natin i-control. I-on na natin yung AC ng ating Elite 300. Ayan, so nag-on na yung AC. Antayin natin na mag-charge dito sa ating AC 200L. So, ayan, kung nakikita nyo, nag-charge na yung ating AC 200L. So makikita natin dito kung ilang watt hour yung mapupul natin out of 314. So pumahatak tayo dito ng 2016 or 2017. So the reason why hindi siya around nasa 2 alam ko tayo nasa 2 yung maximum power nito is kasi nakakakuha tayo ng DC input. So naka-share silang dalawa. Dahil yung ating AC200L, isa sa mga feature niya is pwede kang dalawang input, DC or AC, pero mag-share sila. So antay na lang natin tong result. Siguro usually 1 hour or 1 hour and 30 minutes para ma-lobat natin itong Elite 300. So wait na lang natin yan. So currently pinipush natin yung limit ng ating power station, no. Meron tayo ditong 2,326 na output. So currently nasa 84%, 34% na to. So ayan. So far kinakaya niya naman, no, for almost 12 minutes na. Nasa 2.3 yung kanyang power output. Sobrang lakas talaga nito. So technically parang kahit dalawang 1 HP, no, na aircon kayang-kaya to, basic na basic. So antayin na lang natin malobat. Pag na full na to, charge naman natin to. So ito, no, malapit na malobat yung Elite 300 natin. Currently 1% na lang to. Tapos nasa 2,800 plus na yung watt hour na nahuhugot natin from 3,000. So antayin na lang natin na mag 0% para malaman natin yung final na kilowatt or watt hour na mahuhugot natin out of 3,000 watt hour. So tuloy nang nalobat yung ating Elite 300, 0% na tayo. So tignan natin kung gaano nga ba kalaki yung nakuha natin out of 3,014 watt hour. Ayan, so may nakuha tayo ditong 2,823 out of 3,000. So napakalaki na niyan, no? Kasi yung 2,823 natin, average na niyan is nasa 94% yung efficiency ng inverter at ng ating capacity test. So parang ang average kasi ng mga power station is nasa 85 pataas. Pero we are getting 94. So sobra-sobra na yung taas nun para sa isang power station. Kasi considering na marami tayong power loss, yung 6% is just 6% para sa mga power loss yun. So hindi talaga natin mawa 100% yan kasi yung battery natin is DC tapos kino-convert natin yung power to AC. So there are some conversion loss at nandun yung reason kung bakit may 6% tayo na nawawala. So yung 94% napakalaki na yung efficiency niyan kumpara sa ibang power station sa market. So dito sa ating capacity test, approve tayo dyan.
So this time, charging test naman tayo ng ating Elite 300 using ating AC. So para malaman natin kung gaano nga ba kabilis ma-charge using the turbo mode yung ating Elite 300. So gagamit tayo dito ng ating wattmeter. Saksak na natin yung ating Elite 300 at makikita na natin yung ating charging speed. Ayan. So, once na sinaksak nyo na yung inyong power station, makikita nyo na yung grid icon dito. At unti-unti is pataas ng pataas yung kanyang AC input. So, sabi ko nga kanina, yung ating maximum na kayang i-handle na input is 2,200 to 2,300. Kung makikita nyo, 1,500 yung kanyang input. Kasi nga, gradually, i-increase niya yan once na mag 1% na yung ating power station, kasi hindi niya binibigla yung ating power station kasi nga mahirap magkaroon ng surge power kapag yung ating power station is came from 0%. So antayin natin mag 1%, makikita nyo gradually tataas yung ating AC input. Ayan. So nag 1% na at pumapalo na tayo ng 2,238 to 2,240 watts yung kanyang input. So this time, antayin na lang natin sa ating wattmeter kung anong oras matatapos and balikan natin. For now, ay tayo ay So, full charge na nga yung ating Elite 300 at check natin kung gaano natin kabilis na i-charge yung unit na to. So, unplug na muna natin to. Ayan. So, based dito sa ating wattmeter, focus lang natin. Ayan. So, tumagal yung ating charging test ng 1 hour and 50 minutes. So, yung 1 hour and 50 minutes na yan para sa 3 kilowatt na capacity is mabilis na po yan. So, the reason why umabot siya ng 1 hour and 50 minutes kasi meron tayong charging stages na tinatawag. Kanina, 0%, nasa around, hindi siya nagpipik ng 2,200 to 2,300 kasi nga, from 0, hindi niya binibigla yung pasok ng kuryente. So, pag nag 1% naman tayo, dun na niya pina-full blast na 2,200 to 2,300. Pero the more na tumatagal yung input niya na ganun kalakas, is syempre nagkakaroon ng heat dun sa ating power station. At the more na nag-heat yung ating power station, is gumagana yung tinatawag na high temperature protection. So, anong ginagawa ng high temperature protection? Kapag sobrang init na ng power station, is binababaan niya either yung output ng kuryente or binababaan niya yung input ng kuryente. So, kanina nakita nyo, siguro nasa around 70% ba yun ng power station is nasa 1,700 na lang yung pasok ng kuryente dun sa ating power station. Kasi nga, kailangan yung babaan yung pasok ng kuryente para hindi magtuloy-tuloy yung init ng power station. Kasi once na nagtuloy-tuloy yung init ng power station, ang possibility pwedeng masira, pwedeng masunog, at worst case is madamay pa yung mga appliances natin. So, doon sa 1 hour and 50 minutes, okay na okay tayo dyan dahil 3 kilowatt hour ang capacity natin. So this time, ito-try naman natin kung gaano nga ba katagal magagamit ang aircon sa ating Elite 300 P2. So ito yung pinakabagong power station ng Bluetti sa Pilipinas, which is the Elite 300. At right now, ang most requested is itry nga natin daw sa aircon na 1 HP. This is 1 HP TCL inverter. Ito po yan. At naka-on na yan. Currently, nagdodraw tayo ng power dito ng 500 around 500. Ang estimate na consumption natin or ang estimate hours na magagamit natin is around 6 hours. Ayan. Pero meron tayo ditong ginagamit na power meter para malaman natin kung gaano rin talaga katagal magagamit itong power station na to. Currently, ang setting natin, itong settings natin, naka-low tayo, naka 26. Ayan, nakakabit yung ating aircon dyan.
So, anong oras na ba? Alas 10 na. Mag-alas 10 na. So, expected ko siguro mga alas 4. Yan, may initan na tayo kasi baka mamatay na yung aircon natin dahil ang estimate dito is around 6 hours. Pero, 6 hours yan kung continuous na 500 watts ang idodraw niya. Pero technically, since inverter naman yan, kapag na-reach na yung certain temperature is syempre hindi na siya magko-consume that much. So, we are expecting around 7 hours or more. Pero, let's see. Let's see. So, di natin mata-timelapse kasi syempre masyadong matagal yan. So, balikan na lang natin to bukas kasi makikita naman natin yan dito sa ating watt meter. So, time update. It's currently 1 na ng umaga. Medyo na limpungatan lang tayo. Running pa rin yung AC natin. We are currently at 62%. Still drawing same pa rin, no? 500, around 550 to 500 watts. Medyo mainit yung panahon ngayon, kaya siguro yung aircon natin is tuloy-tuloy yung kanyang paggana. Usually kasi kapag namimit na yung temperature is nag-stop na. Pero this time kasi medyo mainit yung panahon, kaya tuloy-tuloy pa rin yung compressor na gumagana. So, meron pa ditong estimate na 3.5 and 110 na. So, more like around 4 malulobat na tong power station. So, check na lang natin hanggang malubat. Currently, meron tayong, ito nagagamit na natin siya ng around 3 hours and 24 minutes. At meron pa siyang 61%. Natuloy-tuloy yung kanyang compressor na gumagana. Pero kung nag-rest yung compressor niyan, kung medyo malamig ang panahon, talagang mas matagal pa yan. Pero check natin mamaya kung anong oras talaga makukuha or anong oras yung makukuha natin. So update lang ulit, no. Akala ko kasi namatay yung AC natin. Still around 1:15 na ng madaling araw. So nag-rest yung ating aircon kasi na-meet niya na yung 26 degrees. And so currently wala tayong dinadraw dito sa ating power station. Yung mga resting period din yung nakakatulong para mas matagal natin nagagamit yung ating power station. That's one of the advantage kapag meron kayong inverter, unlike hindi inverter kasi tuloy-tuloy yun regardless kung ma-meet yung temperature or hindi. So currently naka-rest siya ngayon. Kapag bumaba na ulit yung temperature, gagana ulit yan. So currently it's 1:15. So check natin mamaya kung ano yung magiging final result. So time update, it's currently alas 3 na, 3:30 na ng madaling araw. Meron pa tayong natitirang 47%. Tinaasan ko yung temperature o binabaan ko yung temperature at ginawa kong auto. Medyo nainitan tayo sa 26. Medyo mainit yung panahon ngayon. Kaya medyo mas mataas yung output na kinukuha natin. So dito sinasabi is by 2 hours malulobat na yung ating power station. So yun yan, nakadepende kung ano yung settings nyo sa aircon para malaman nyo kung gaano kalakas yung magiging consume ng aircon nyo sa inyong mga power station. Pero magre-rest naman yan usually kapag na-meet na ulit yung temperature. So, antayin lang natin, check natin kung anong oras natin mapapalobat itong power station na to. Pero currently running na to ng around 4 hours and 30 minutes. May 47 pa. So, ayan, kakapatay lang. Literal, nakaka 0% lang kanina, 1% pa lang bago ko video eh. And naloobat na yung ating power station. Currently, it's 8 na ng umaga. Maaga na. So, ilang oras nga ba tumagal? Hindi natin makikita.
Tanggalin muna natin, off muna natin to. Ayan. So, tumagal siya ng 9 hours and 8 minutes. Wow, ang tagal din, no? So, tumagal siya ng 9 hours. So, kung 8 hours ka natutulog sa isang gabi, magagamit mo itong Elite 300 sa isang buong gabi ng tulog mo. Sa aircon na 1 HP. So, yung unang settings natin, first 60%. Tatanda ko gabi 60% to 50%. Ang settings natin is 26 naka-low. And then, binago natin siya ng mga 25 tapos naka-auto. Tapos tuloy-tuloy na yung compressor niya. Hindi ko lang alam kung may mga resting period that time kasi tulog tayo. Pero nung umaga kasi tumutulog pa rin or gumagana pa rin yung compressor niya. So, pero ayan, ang pinaka oras na nakuha natin is 9 hours. 9 hours is really good. Good night sleep na yan para makatulog tayo na maayos ng may aircon gamit ang full charge na ED300. Nice. So this time, itetest naman natin yung safety ng ating Elite 300. Titignan natin kung gumagana nga ba yung kanyang overload protection at para malaman na rin natin yung kanyang capacity. So sa ating Elite 300, meron tayong 2,400 watts na AC power ay yung kanyang max. Pero i-try natin i-overload gamit itong ating mga high resistive load na appliances. Meron tayo ditong 500 watts na rice cooker, 1,500 para sa ating electric kettle at meron tayong 1,100 para naman sa ating American Home na microwave oven. Microwave oven ba tawag dyan? Anyway, so itatry naman natin siya isa-isa. So try muna natin i-on yung ating AC. So ang nakasaksak dyan ay yung ating electric kettle at yung ating rice cooker. So on natin sa app. Yan, nag-on na sa app. Nag-on na rin sa ating power station. Yan. So, di pala nakasaksak tong rice cooker. Saksak natin rice cooker. Ayan, meron na tayong kinoconsume na 2,000 watts na power. So since 1,100 to ating microwave is dapat magtitrip na yung ating power station. So kapag inon natin to, dapat ang magiging total niyan is nasa around 3,000 plus, which is more than 2,400. Dapat magtrip na ang ating power station. So try na natin. 3, 2, 1. Ayan, kung makikita nyo, umaangat na yung watts natin. Umabot tayo ng 3,200. Ayan. Ayan yung sinasabi ko. Nag-trip na yung ating power station in which na-activate na yung ating overload protection. Kapag na-activate yung ating overload protection, is tina-turn off niya na yung AC para wala nang dumaloy na kuryente dun sa mga appliances. It's very helpful and it's very safe na gamitan ng ating Elite 300. So this time, ang itatry naman natin is yung kanyang lifting power mode. So magandang way naman to para malaman natin kung yung 4,800 na lifting power is totoo nga ba. So ang gagawin natin, off na muna natin tong AC. So para ma-reset lang yan, i-off nyo lang yung AC. Pwede nyo i-off sa app or dun sa button. Ang gagawin naman natin is ito turn on naman natin yung lifting power. Kasi since mga high resistive loads tong mga to, dapat kakayanin naman niya na this time. Once natin turn on natin yung ating lifting power, on natin sa app, makikita nyo nag-on na dito sa ating screen. Tapos ito turn on na ulit natin yung AC. Yan, naka-turn on na yung AC. So dapat this time is kayanin niya na yung tatlong appliances na to. Ayan, so nag-on na yung ating microwave, nag-on na rin yung ating electric kettle, nag-on na rin yung ating rice cooker. Kumukulo na yung electric kettle natin. Kung nakikita nyo,
ini-stay niya dun sa 2,400 watts kasi kino-convert niya yung instead na high voltage, kino-convert niya yung amperes na lumalabas dun sa power station. Kaya kung nakita niyo, hindi siya nagtitrip at kinakaya niya yung pagbibigay ng supply sa mga high resistive loads. Basta naka-turn on yung ating lifting power. So, dito sa mga features ni Bluetti, tested natin, all goods lahat. Sobrang goods tayo dyan. So this time, UPS mode naman ang itetest natin kasi sabi ko nga kanina is isa sa mga feature ng ating Bluetti is meron siyang 10 milliseconds na transfer from the grid to power station. So ang mangyayari, meron tayong nakasaksak dito na ilaw. Yan, nakasaksak yan hanggang dun sa ating lamp. At naka-on yung AC natin. Kung makikita nyo nakasaksak din sa grid yung ating power station, may ilaw yan. At may ilaw or may icon dito ng grid sa ating power station. So ang magiging setup natin, papatayin natin yung supply from the grid wherein nakakonect yung ating power station. And dapat kapag pinatay natin yung supply ng grid, is automatic mag-transfer yung kanyang power receive dito sa ating power station without or within just 10 milliseconds. So try na natin. Tanggalin ko na yung saksakan ng grid in 3, 2, 1. Ayan, kung nakita nyo na wala na yung ilaw ng grid, nawala na yung icon ng grid dun sa ating power station at walang flickering na nakita or na walang nangyaring flickering at all dun sa ating lamp. So napaka smooth ng pag-transfer ng kuryente or ng load from the grid to power station. Pero try ulit natin, isa pa, saksak muna natin ulit. Ayan, sinaksak na natin ulit. Meron na ulit tong power. May icon na ulit doon. So, once again, try ulit natin in 3, 2, 1. Ayan. Kung nakita nyo, wala talagang flickering doon sa ating lamp. So, napaka-smooth ng pag-transfer ng load from the grid to the power station. So, sobrang efficient ng mga ganito, lalo na kung kayo ay nagwo-work from home or meron kayong mga hard disk na nakakonect sa power na hindi kailangan mawawalan ng kuryente. So, dito sa ating UPS test, approve na approve tayo dyan. So, charging test tayo ng ating Elite 300. Currently, nakakakuha tayo ng around 800 and 840. Kanina, nakita ko nag 900 yung ating input ng solar. Ang settings or ang ating solar setup, andito sa labas. Ayan, so meron tayo ditong dalawang 615 na Jinko Tiger Neo. Naka-parallel ang setup niyan. And sinetup ko yun kahapon. So di natin siya natest kahapon kasi sobrang maulan. Ngayon lang medyo umaraw at currently medyo maulap pa rin actually, no. Ayan, pero nakakakuha na tayo ng around 8 to 850 dun sa ating solar. So kung makakuha kayo ng mas magandang solar panel na mamimit talaga yung 1,200, talagang makukuha natin yung 1,200. Much better kung meron kayong 2S2P or 2 series 2 para mga ganun. Pero ayan, nakadepende dun sa solar panel na makukuha at pagagamit nyo yung input din ng solar ng power station nyo. So yung ating solar setup, goods na goods tayo dyan. So this time, testing naman tayo sa pinaka-paborito kong feature ng Elite 300. Ito yung tinatawag ko na automatic transfer switch. Usually common to sa mga naka-solar setup kasi ang mangyayari niyan kapag yung kanilang solar setup is nag-down na or nag-lowbat na, automatic yung power utility or grid naman nila yung gagana to supply kung ano man yung mga nakasaksak dun sa kanilang solar setup. Ganun din dito sa ating Elite 300 wherein meron na siyang built-in feature na automatic transfer switch or tinatawag to sa settings na PB priority. Papakita ko sa inyo. So pupunta lang tayo dito sa app, sa settings, punta tayo ng settings. Punta tayo dito sa working mode. Then select natin yung PB priority UPS.
Ayan, mamimili tayo kung ilang percent. So, ang pipiliin natin, gawin natin 96%. Ayan, kasi 97 naman tayo dito. So, set natin to as 96. So, dito kapag binasa nyo, kapag nag-96 daw yung percentage ng ating power station, at this level, the grid will power the loads. Ibig sabihin, yung grid or yung power provider nyo ang magpa-power dito sa load nyo or kung anong nakasaksak nyo, katulad ng mga aircon at kung ano man. Ayan, the grid will power the load until the battery is recharged to a higher level by solar. So, ganito ginagawa ko dyan. Sa gabi, ginagamit ko to as aircon. In case, sineset ko yung aking state of charge dito ng around 20%. So, kapag nag 20% yung aking Elite 300 ng siguro mga bandang madaling araw, mga alas 5, automatic si Meralco na yung magpa-power ng aircon ko na nakakabit. Kasi ayoko naman na kunyari mag 0% to ng bandang alas 5 tapos magigising ka init na init kasi nalobat na yung power station mo. So, ganun siya ka-useful para sa akin. So, ganun siya nag-work. But this time, itetest naman natin yung kanyang ATS feature na yun. So, nag-set na tayo dito ng 96. Ayan, naka-on na yan. Ang gagawin na lang natin is i-test kung gumagana nga ba. So, pag nag-96 to, dapat si DC na or si AC na ang mag-power. Magkaroon tayo dapat dito ng AC input at AC output. So, on na natin to. And on na natin yung grid. And naka-on na yung grid natin. Makikita natin dito. Pero hindi tayo nag-charge dito kung makikita nyo. Kasi naka-standby lang siya. Once na nag-96 to, dapat magkaroon tayo ng AC input. Kumbaga sa AC input na yung magpa-power sa load natin at hindi na kukunin sa baterya. Ayan, nag-96 na tayo. Kung makikita nyo, ayan, kung ano yung AC output, ay hindi yung AC input. Kumbaga, siya na yung nagpa-power, si grid na yung nagpa-power doon sa ating load. Kung ano man yung nakasaksak nyo. At hindi niya nakukuhanin sa battery ng power station. So, ganyan gumagana yung ATS. Kaya sabi ko sa inyo, sobrang solid ng feature na yan, the Elite 300. Solid. So, this time, i-discuss naman natin yung application ng ating Elite 300. So, ito yung landing page ng ating application. Sa taas, meron tayo ditong PB at meron tayong grid. Yung PB, ito naman yung input para sa kanyang solar panels. Yung grid ay naman yung input para sa kanyang AC charging. Kapag kinilik natin yan or kapag pinress natin yung PB, makikita natin kung ilang watts yung pumapasok at ilan yung voltage. Habang kapag kinilik natin yung grid, is makikita rin natin kung ilang watts yung pumapasok, ilan yung voltage at yung frequency na pumapasok sa ating power station. Sa baba naman, andun yung ating mga output. Meron tayong AC output at DC output. So, pag kinlik natin yung AC output, makikita natin dito yung power, yung voltage at yung frequency. While doon naman sa DC is hindi naman siya clickable. Kapag pinrest natin yung 100%, itong gitna is ating battery percentage. Makikita natin yung state of charge. Pwede natin i-press to. And then makikita natin kung kamusta yung ating battery, kung meron bang alarm, meron bang error, may protection status, and etc. Ayan. So, dito meron din tayong option para i-turn off yung ating power station at dito may option tayo na hindi siya i-turn off. Cancel muna natin. Sorry. So, meron din tayo ditong option para buksan yung power station via DC. Ayan, open natin to. Ayan. May option din tayo na i-on yung AC. So, either connected ka by Bluetooth or Wi-Fi, pwedeng kontrolin yung iyong power station. So, off muna natin yan. Muna natin ulit. Ayan. So, dito makikita rin natin yung estimate time remaining kung meron tayong mga sinaksak na appliances. Meron din monthly savings kapag nag-set tayo dito kasi nag-set ako dito kung magkano yung per kilowatt dito sa Pilipinas. Meron din siyang energy statistics na napaka-helpful para sa akin
kasi nalalaman ko kung sa isang araw ilan ba yung pumasok na solar dun sa aking power station. So katulad kahapon, maliit lang kasi yung gamit kong solar panel dito kaya 2.6 kilowatt lang yung pumasok. Tapos sa AC naman is yung nilabas ng aking power station is nasa 8.7 kilowatt. So pwede mo siyang makita by month, by year, or up to date nung simula nang ginamit mo siya. So, napaka-helpful niyan kung gusto mong makatipid sa kuryente, is dito makakalculate mo na. So, meron din siyang, dito naman sa taas is makikita natin yung kanyang other settings. Ayan, click natin yung other settings. Meron tayo ditong network settings, may cloud, visitor access, Bluetooth connection password. Yung mga tinitignan lang natin or ginagamit natin dito is yung working mode, standard, either PV priority, time control, at customized UPS. Yung pinaka-paborito ko dito is yung PV priority UPS kasi itong PV priority UPS is para siyang nag-work as automatic transfer switch. So, ang mangyayari nito, magsaset ka ng percentage kung ilang percentage mo gusto na mag-act na yung grid dun sa iyong power station. For example, meron kang nakasaksak dito na aircon na nagko-consume ng 500 watts. Tapos bumagsak sa 10%. Kapag bumagsak sa 10% at nakasaksak yung power station mo sa grid, automatic, hindi niya i-charge yung power station, bagkus yung grid yung magpa-pass through ng kuryente papunta dun sa load mo or papunta dun sa aircon mo. At mag-charge lang ulit yung power station mo kapag meron ng solar. So, ginagawa ko siya tuwing gabi para kunyari, alam ko na medyo alanganin na hindi kakayanin ni power station na mag-aircon ng full night, edi sasaluin siya ng grid. So, ganun yung magiging setup natin kung gusto natin yung automatic transfer switch na feature. Ayan. So, meron din tayo ditong bagong update to, extreme weather alert. And if an alert is detected, your device will immediately enter emergency backup mode and start charging using solar and grid power to maximize its capacity. Once the alert is lifted, it will turn on or return to its previous working mode. So, bago yan. Wala yan sa ibang settings ng mga power station natin. Meron din tayo ditong timer switch. Ayan. Set a specific time for smart load to turn on or to turn off. O, bago yan ha. Meron din tayo ditong charging mode. So, sa charging mode, meron tayo ditong standard. Kapag standard, mawawala yung icon dito sa ating screen. Pag pinalitan naman natin ng silent yan, magkakaroon dito ng silent icon. Tapos, kapag pinalitan natin ng turbo, is andito naman yung kanyang turbo icon. So, meron din tayong power lifting. Yung power lifting natin is 4,800 watts. Kapag tinurn on natin yan, magkakaroon ng icon dito. Ayan. So, off muna natin. Meron din tayo ditong eco mode. Yan, pwede natin i-on yung mga eco mode natin. Either on mo siya sa DC or AC. So, yung eco mode natin is, ito yung icon niya. Kapag yung eco mode mo is less than 10 watts yung kinoconsume for AC for the next 4 hours, automatic isa-shutdown niya na yan. Pwede ka naman mag-set dito kung gaano katagal mo gusto na steady lang para mag-shutdown. So, pero ito, di ko ginagamit to. So, ino-off ko lang yan usually kasi lagi naman natin ginagamit itong power station. Ayan. So, meron din tayo dito ng option for screen time out kung gusto mong 30 seconds, 1 minute, or 5 minutes, or never. Child lock disable. Naka-disable sa akin yan. Kung gusto nyong i-child lock to, kung merong malilikot na bata, para hindi niya nagagalaw or napipress yung inyong mga Bluetooth. Bagong-bagong feature to sa Elite 300 natin. Meron din tayo ditong advanced settings. Ayan. So, dito sa max grid input current, 10 amperes lang. Hindi na natin binabago yan.
Meron tayong password for pro mode pero hindi na natin ibibigay yan kasi delikado kung ma-maximize natin masyado yung kuryente natin, baka butok yung mga breakers nyo. Ang recommended lang is 10 amperes. PV input or DC input source, laging naka PV sa akin kasi nga charge ko siya dun sa solar. Ayan, meron tayo ditong AC output frequency, pwede kang mamili ng 50 Hz or 60 Hz, pero ang standard natin sa Pilipinas ay 60 Hz, so 60 Hz lang lagi yan. Meron tayo ditong charge limit settings. Yung charge limit settings, kung gusto mong i-charge lang yung power station ng 80% lang, 85, 90, or 95, or 100. So, choice mo na yan. Kasi yung iba naniniwala na dapat up to 90 lang yung percentage ng kanilang power station, wag pupunuin para magtagal yung battery. Pero sa akin, 100% yan kasi gusto ko ma-maximize yung power station natin kasi yung power station naman natin is matagal naman yung cycle ng buhay ng LiFePO4 battery natin. Sleep mode, meron tayong sleep mode dito. Kapag naka-enable to, when powering off the unit, sleep mode allows remote power on by app. So, ibig sabihin, kung naka-sleep mode yung iyong power station, pwede mong i-turn on dito sa app natin remotely. So, ayun yung gamit niya. Grid self-adaptation. Grid self-adaptation, for example, dun sa area nyo or location nyo, dun sa grid nyo, power provider nyo is medyo, alam mo yun, fluctuating yung mga kuryente nila. Para pag i-charge mo yung power station, hindi siya masira, ito turn on mo tong grid self-adaptation. Ayan. So, ayun yung ating mga iba't iba pang settings sa ating app. So actually yung app natin very useful yan. Dito sa about device, mga informations niyan. Ayan, firmware upgrade kung may mga upgrade tayo. To date lahat tayo dyan. So, very handy. Kung makikita natin, very handy yung applications ni Fluety kasi lahat-lahat is makikita mo na dito. Even kung gano'n nakalaki yung generated mo na PV or solar is makikita mo rin dito. So, para dito sa kanyang application, maganda. Goods tayo dyan. So, final verdict nga tayo ng ating Elite 300 based dun sa real test natin na ginawa ngayong araw. So, dun pa lang sa aircon na nakakuha tayo ng 9 hours straight from 100% to 0%. Sobrang laking ginhawa niya na, lalo na kung burn out sa inyo sa gabi, makakatulog pa rin kayo. Very helpful to lalo na kung may mga babies kayo or may mga seniors kayo na kailangan naka-aircon. Syempre, usong heat stroke or sa mga baby, hirap silang matulog kung mainit. Yung 9 hours, makakatulog kayo ng mahimbing pa dito. Next naman natin, sa charging speed niya is umabot lang tayo ng 1 hour and 50 minutes. Sobrang solid niyan. Kasi 3 kilowatt na yung battery niyan pero hindi siya umabot ng more than 2 hours. So goods tayo dyan. Next natin yung overload test natin. Kung nakita nyo naman kanina is in-overload natin ng sagad doon sa 2,400 watts yung kanyang inverter at gumana yung kanyang overload protection. Sobrang safe ng power station na to at napaka-importante nyon sa bawat power station na binibili natin. Next natin is yung lifting power. Yung lifting power natin, kung nakita nyo rin kanina, katulad nung after ng overload natin, is kinaya niya yung rice cooker, yung electric kettle, yung microwave oven natin, kinaya niya basta naka-on yung lifting power ng ating power station. Next natin is yung UPS. Kung makita nyo, walang flicker doon sa ating ilaw. So, kung gumagamit kayo ng mga computers, monitors na hindi dapat nagto-turn off whenever the grid is down, best para sa ito. Next naman natin, yung application is sobrang smooth. Nandun na lahat ng kailangan mong malaman. All your on your own hands, may wifi, may bluetooth, sobrang good, kaya goods na goods tayo doon. At lastly, yung pinaka-paborito kong feature is yung automatic transfer switch. Yan talaga pinaka-favorite ko. So, na-try naman natin na kapag palobat na, isa-set mo lang sa gusto mong percentage and automatic si UPS or si ATS na at grid na ang magpa-power doon sa supply na sinaksak mo sa power station na to.
So overall, napakaganda ng power station na to at sobrang maire-recommend ko sa lahat, whether you are going to some camping or this is just a home backup. Sobrang reliable ng power station na to. Currently, naka-promotional lang siya dun sa Lazada. So once na natapos na yung promotional price niya, syempre magkakaroon na siya ng price increase. So katulad ngayon, sobrang taas na ng mga bilihin, sobrang taas pa rin ng krudo at tataas pa ang kuryente. Kung meron kang ganitong reliable na 3 kilowatt at 2,400 watts na power station, pwede kang mas makatipid pa basta kabitan mo lang siya ng solar panels. So, kung ako sa inyo, i-check out nyo na to habang naka-promotional pa yung price niya sa Lazada. Ilalagay ko sa comment section yung link. At kung gusto nyo pa ng mga discounts, i-PM nyo lang ako. Ako bahala sa inyo. So, yun lang yung ating video for today. Thank you so much for watching and see you sa aking next video. So, price update nga tayo ng ating Elite 300. Yung kanyang early bird price is ayan, 89999 or 90,000. Actually, nag-update na yung pricing nito kasi yung video na ginawa ko kanina or yung napanood nyo is it was recorded last week. So, ngayon lang yung mga editing natin. Nag-update na yung kanyang price from early bird. Ito talaga yung price niya. Ayan. 96,000 yung price niya ngayon. Pero, may chance ka pa na mas makakuha ng mas mura na Elite 300 this coming 8/8 kasi sa 8/8 sale dito sa Lazada, ang price niya na lang ay 87,000 which is much lower pa dun sa early bird price. So kung gusto mo pang makakuha ng mga discount, vouchers, PM mo ako bahala sa'yo. At thank you so much as well for watching this video at see you sa aking next reviews.